bumahad lang, why we are not obeying the Lord? Ano yung mga simple obedience na nasa Panginoon sa atin? Pagbabasa ng kanyang salita. Simple obedience. Maliit na pagklase ng pagsunod lang yan. Pagbabasa ng kanyang salita. Lahat naman tayo nito ay naturuan magbasa. Alam mo ba? Tinuruan magsulat. Wala naman po dito siguro no read, no write. Kasi paano kayo makakapirma sa passport niyo pupunta ng Korea kung wala kayong ganyan? Ibig sabihin, kaya kayo makapunta sa bansang ito dahil may angking talino kayo. Alam mo ba? Meron kang kakayahan, may karunungan kayo. Kasi hindi lang naman ang Pilipino pupunta sa Korea, ay nakapasok. At mapalad kayo, kayo ang nakapasok sa bansang ito. Ibig sabihin, may angking talino kayo. So, inaasahan ng Panginoon ng mga nakapasok na sa Korea, ito yung mga magsisisunod din sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kasi bakit? Mga talino po kayo. Sabi ni Charles Stanley, the highest form of worship is obedience. Jesus said something simple in John chapter 14 verse 15, but deeply challenging. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, you will keep my command. On other translation, if you love me, you will obey what I command. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? How this verse speak to us? Or anong ibig sabihin ng versikulo ito? Why Jesus did connect love with obedience? Bakit kinokonekta ng Panginoon na ang pagsunod sa Kanya ay dapat din may pag-ibig? At kung may pag-ibig ka sa Diyos, dapat din may pagsunod. Hindi pwedeng pagsunod lang pero walang pag-ibig. Hindi pwedeng pag-ibig lang na wala rin pagsunod. Kasi nga, if we obey without love, that's not obedience. That is a rule. Sino rin itong pumapasok lang kasi nga kailangan nyo na talaga pumasok. Kasi in-offer sa'yo kung hindi magtrabaho. Yan, hinihigilan tayo. Ilang beses pinag-pray, kung pwede na lang hindi pumasok ngayon, hindi ako pasok. Hello mga OFW dito po sa South Korea. Naranasan mga tagal na po dito. Maybe ilang beses yan sinabi sa buhay ninyo. Nandoon kayo, nagtatrabaho, pero wala kayong puso. It's just an obligation. Yan ang ibig sabihin, you obey, but without heart. Kaya nga, bilis mo makinig sa mga kasama mo. Diba? Pag nakita mo sila, parang ang itom ng ulo mo. Kasi nga, wala ka ng kasiyahan sa ginagawa mo. Mapuna ka lang, para ba, aawain mo na. Diba? Mapuna ka lang, inaantay na sa mga, ikaw talaga, diba? Nakakainis ka na. Diba? Kasi bakit? Pagpasok pa lang, wala nang love yung trabaho sa'yo eh. Kaya irritable ka na sa buong maghapon. Eh, pag irritable yung katawan mo, anong nangyayari sa'yo? Tumataas ang uric acid, diba? Tumataas ang BP. Yan na yung mga resulta. Papunta ka kay Dr. Chanon, di ba? Magbibigay siya ng listahan ng medication. Ayan, yan na ang maintenance mo. Di ba wala naman yung maintenance na kung ikaw ay laging masaya sa piling ng Panginoon? Di ba? Kung ikaw ay you are rejoicing in the presence of the Lord, mawawala mo yung mga maintenance na yan. Ano sabi ng Bible? Laughter is the best medicine. But if you're always laughing, you need a medicine. Ngayon naman, tumatawa ka mag-isa. Di ba, isa? Tumatawa ka mag-isa. Grabe. Mahirap naman yata yun, di ba? Pero dapat, from time to time, we need to be joyful in our life. Kasi nga, ang Diyos natin ay mabuti. Kaya po ba? Ating parapakan ng Panginoon. So, pagkakaroon sa ito, ating pong baybayin at ating pong aralin, bakit ba kinokonek ng Panginoon ang pag-ibig at ang pagsunod sa kanyang kalooban? Ano ba yung gusto niyang ipunto sa verse na ito? If you love me, you will obey what I command. Una po mga kapatid, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my command. It means, love is more than emotion.
It is a devotion to the Lord. Let me clarify that. Love is more than emotion. It's a devotion to the Lord. At the first glance, yung statement ng Panginoon, it seems conditional. The word, if. Kung mahal mo ako, kung mahalin niyo ako, it seems like conditional, no? Pero kung atin kung kukunin o babaybayin ang ibig sabihin ng Panginoon, He is not questioning the love or the love of His disciple. He is just showing what love look like. Christ is not questioning the love of the disciple during that time na sinabi niya sa kanyang mga alagad. Kasi nga itong panahon na ito na nagsalita ang Panginoon, this is the napakahabang prolonged discourse yung pagpapakilala ng Panginoon, yung pagkahayag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. John used almost 3 chapters about the private teaching of Jesus Christ to His disciples. Ito na yung time na kung saan, kumbaga, sinasabi rin ng Panginoon, di ba sabi niya kanina, lahat ng narinig ko sa Ama, sinasabi ko sa inyo. So, wala nang sikreto ang Panginoon sa kanyang sarili, kundi binabanggit niya naman lahat sa kanyang mga alagad. Kasi nga, ang tingin sa mga alagad ay hindi na silang mga servant, kundi mga kaibigan niya. Christ is now pouring His heart to His disciple. At itong panahon pong ito, natulad mo yung time na kung saan a week later, tatagapin po siya at ipapako niya sa krus. So, ang Panginoon ay nagbibigay na ng parang, kumbaga, bukas na po sa mga alagad. Mga alagad ko, kung totoong mahal niyo ako, susundin niyo rin ang aking pinag-uutot. Kasi nga bakit? Sila ay masasadlak sa isang sitwasyon na kung saan makikita nila ang kanilang Panginoon na dadakpin, papahirapan, at ipapako sa krus. I-join natin pa naman kung sino yung mga follower ng isang nadakip, sabi natin mga nag-revolt, lahat po idadamay po yun. For how many times the Jewish sect during that time, marami po nag-revolt in the Roman Empire. Nakipaglaban siya sa mga Romano, pero lahat po sila ay hindi po nagtagal. Lahat ng mga alagad po nila nagkawatak-watak at iba doon pinagpapatay. So they know that kind of context. Alam ng Panginoon na time will come, makita ko ng mga alagad ko, pahihirapan ako na parang walang kakayahan at ipapako sa krus. Pero sana ma-remember nila ako na kung mahal nila ako kahit sa sitwasyon ng buhay nila na sila nahihirapan. Kung life na pinag-uusapan na dito, susubay sila sa ikalawang. Ito po yung konteksto ng verse kong ito. Kaya nga, love is more than emotion and devotion. In Hebrew and Greek, love is never just a feeling, it's an active commitment to Jesus. Yan po yung gustong sabihin ng Panginoon. The evidence of your love is your obedience. Noong panahon na yun, when you say love a person, automatically may kasama pong pagsunod yun. Sinabi mo rin, sumunod ka sa taong ito, automatically may pag-ibig ka sa Kanya. So, those are the vivid evidence in their time. Kaya maliwanag sa kanila, nung sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, sigurado, susunod din kayo sa aming mga pinag-utos. Emotion without action is empty. Ang emosyon na wala ng aksyon, para lang latayan na walang laman. Natayan bumili ng sardinas, nagwag ka walang laman. Ang ganda ng balot, di ba? Ang ganda ng presentation, miracle tuna. Pagbukas mo, puro sabaw. Natayin tuna dito. Sabaw lang, kamatis lang pala ito. So, ganun din ang pagsunod. Pag wala rin ang demosyon o pag-ibig na walang pagsunod is an empty. Kumbaga, ang dahil mo ang pang-account, wala namang laman. Sino po meron yan? Eh, may sino meron yan? Ipag-pray nyo, punuin ng Diyos siya.
Amen po ba? Ipag-pray niyo po, Lord, walang naman ngayon to, pero pupunuin mo. Amen po ba? Kasi ang Panginoon kaya niyo pupunuin ang bangko natin. Yes, Lord, maybe today, I have no money in the bank, empty. Tuloy lang, para lang hindi mag-close, di ba? Parang gano'n, di ba? But Lord, sooner or later, this bank, pupunuin mo. Kasi bakit? Nagamitin mo para i-bless ang mga tao. Amen po ba? So, emotion without action is empty. Love that obeys, sustained by devotion, okay? Love that obeys, sustained by devotion, can prevail even in difficult times. Ang pag-ibig pa na sustain siya ng devotion, kasi ang devotion ay isang dedikasyon ito na gagawin mo rain or shine. Gagawin mo talaga. Yan, ibig sabihin yung devotion. Di ba sa trabaho din ganyan? Pilayin ka na nga, pinamasa mo pala sa sadya mo. Di ba? Ang taas-taas ng lagnat mo. Pailamin ka lang ng, ano yun? Tylenol? Pag bumaba na, trabaho ulit. Sana, ganyan din tayo sa Panginoon. Bumabagyo, umuulan, lumilindol, ang devotion mo sa Panginoon, hindi nagbabago dapat. Hindi yun, nagkasakit ka lang, Lord, sensya na. Hindi ako makakagaling. Isipon lang naman yun sa'yo. Yung lahat. Emosyon lang yun. Pero ang demosyon, in riches or in poor, diba? In sickness and in health. Rain or shine, Panginoon, susunod ko. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi lang siya emosyon. Devotions stay, but emotions will fade. Sabi nga, emotion is just a signal. Pag may nagsabi sa'yo, pangit ka, ano naman mo maramdaman? Di ba yung emosyon mo? Parang nag-revolusyon? Pero remember, that is just a signal. The second question is, yung bang sinabi sa'yo na pangit ka, totoo ba? O yung nagsabi sa'yo ang pangit? It's just a signal. Kaya dapat tignan mo yung katotohanan. Baka naman, ingit lang talaga sa kagandahan mo kasi sinasabihan mong pangit. Ano ganyan mga tao? Na yung kanilang kapintasan, gusto nila, mararasan mo. Na yung kanilang mga kapag-amali sa buhay, gusto nila ipasa sa'yo. Pero pag kayo ay nakaramdam ng emosyon na parang negatibo, rule number 1, huwag ka muna mag-react, try to control emotion, tanungin mo, totoo ba yung sinabi sa akin o hindi? Kasi nga, emotion is just a signal. It doesn't mean emotion are always right. So devotion stays, but emotion will fade. Ang tanong, do I love Jesus only in words and feeling or in consistent action? Tanong ko po sa inyo, mahal niyo ba ang Panginoon sa magitan ba ng salita, feelings, or sa tatawag na consistently work, action, and habit? Saan niyo po mahal ang Panginoon? Imagine a couple tells his wife, I love you every day, but he never listens to her needs, never show up on time of their date, but doesn't change his habit. Yung mga bad words sa kanyang asawa nandun pa rin. Tingin nyo, mararamdaman ba ng kanyang asawa na totoong mahal niya ang kanyang asawa? No! Why? Because his word doesn't match his action. Yan din po yung gusto ng Panginoon sa atin. Sila sabi ni Lord, truly, you are my Lord and Savior. Pero kung mag-worship ka, para kang hindi kumain ng 2 araw. Napakabuti mo, O Diyos. Diba, tataasan ang kami ikaw kung ano yung mga kinakamak mo, pinagasin mo. Nauuhaw ka
sa likod, nagkakabi ka pa, di ba? Praise the Lord, eat pa ng kape. That's how you present yourself to the King of Kings and Lord of Lords. Sige nga, parang yung presidente, ganun ang behavior ninyo. Hilingot-lingot tayo sa gilid. Diba? Pinakausap mo ng presidente kung ano ginagawa mo. Eh, baka itapon ka na lang sa ilog Pasig. Kasi bakit? It's a sign of disrespect. Tama mo ba? Isang pagpapakita yun na hindi mo nirespeto ang kausap mo. Kaya nga minsan ako lalo sa amin namin ng isko na nag-usap kami minsan at ako ng cellphone, gagalit siya na nalis mo yung cellphone mo. Sabi ko, ba't pa kasi S26 yung S23 yung cellphone ko? Ang sarap hawakan kasi. Yes, sometimes I stand corrected. Diba? Ganito yung disrespectful yun na dapat kausap mo. Eh, may mga binutupot na naman. Oo. Sabi mo, yes, tama. Yes, how much more sa Panginoon? Naharap tayo every Sunday. So, pag-worship natin kung ano ng kinakama mo sa katawan mo, bakit iinitan ka ba? Nilakasan na yung aircon. Kapatid, ang ating pinupuntahan dito ay hindi po ang pastor, kundi ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? We should be focused in worshiping our God. Dahil po, pag nairapan lang tayo, parang nakawala ka ng respeto. Hindi ako mas sa Panginoon. Niyakas mo yung kamay mo, pero nakapunod yung liig mo. Napakabuti mo. Is that a sign of love of the Lord? Is a sign of real worship? So, if love shows up in obedience, then the next question, what are we obeying? What commands does Jesus mean? Ito po yung dalawa kong punto. Obedience flow from relationship, not obligation. Bakit po kayo nasa Korea ngayon, mga kapatid? Dahil kayo po yung mga pamilya sa Pilipinas. Amen po ba? At ginagawa nito not just out of obligation, but because of your relationship sa pamilya mo sa Pilipinas. Tama mo ba? Although minsan din alam kung pinipin. Pero the reality, you are doing all things here. Nagpapakahirap sa 12 oras. 4 season tayo eh. Summer, autumn, fall, yung like snow, season tayo, winter. Lahat yun, tinitiis mo para lang magtrabaho. Of course, number one motivation mo is yung mga kamag-anak, mga pamilya mo sa Pilipinas. Amen ba? Ba't mo ginagawa? Not because of obligation, but because of you have a relationship to those people. Kung mag-isa ka lang na buhay ngayon, mapahalag ka. Kasi bakit? Solo mo yung pera. Tama po ba? Amen po ba? Parang nangyayari ka na si... Diba? Ba't ka nakatohanan? Marami tayong kaibigan din. Ang isang Pilipino lang po, meron po siyang mga more or less 500 nakakilala at mga 70% of doon mga kamag-anak. Kasi bakit sa Pilipinas, meron tayong first cousin. Tama? Second cousin. Tama? Pinignan natin yan eh. Fourth, third cousin. Hanggang fourth cousin ka eh. Pinignan natin yan eh. Sa akin, meron ganyan. Apat mong pinsan yang kausap mo. Ganun po ba? We still have a relationship. So, sa Panginoon, nawa po, yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay dahil sa meron tayong ugnayan sa Diyos. Hindi dahil sa obligasyon mo sumunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga, a rules without love produce rebels. Napakahit ng in this church person dogmatic. Lahat na lang parang hindi pwedeng gawin, lahat na lang dapat nakaayos. At whether you like it or not, you need to obey it. Ang hirap doon. Na wala namang parang pakundangan na, parang wala na bang parang grade,
Kailangan mo talaga sumunod agad, kailangan mo talaga ito gawin. Ang hirap na gano'n. Kaya nga, rules without love produce rebels. Kaya minsan, ang bata minsan ay sobrang hinigpitan ng mga magulang din. Minsan, nagre-rebel din sila. Tama ba? Pero pag sobrang din naman luwag ang mga magulang naman sa mga anak nila, na almost ibigay lahat ng pangangailangan, ganoon pa rin. Nagiging mahina sila ng mga bata, nagiging dependent din sila lagi, ang laki na, 10 years old na, hindi mo marunong magluto, magsaing. Kasi kailangan nagsasaing ng nanay, pinaghuhugas ng pinggan, walang mangyayari. So kailangan talaga, minsan din ng disiplina. So obedience flows from relationship, not obligation. Jesus is not asking the so-called cold compliance. Ano ba ang ibig sabihin ng cold compliance? Halimbawa po, may isang bata. Inutusan siya ng kanyang magulang. Halimbawa, anak ko, Phoebe, hugasan mo nga ang mga plato natin. Sumunod siya, pero tapos, halos magkandabasan yung mga tinidor, yung mga plato, bungi-bungi na. Diba? Nung inihasya yung mga plato mo, bungi-bungi na. Yung circle ng plato, naging diamond, di ba? Bagsak dito, bagsak doon. Pero, sumunod naman siya. Tinapos siya yung trabaho. Ang tawag dyan is cold compliance. Sumunod, pero nagkabog. Hindi po yung pag-ibig. Hindi po yan based on relationship. Yan po ay based na sa obligasyon. Kaya dapat, ganun sa Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, anak, kailangan mag-pray ka ngayon. Yes, Lord, I will pray because I love you. Amen? Sabi ng Panginoon, anak, you need to read Matthew chapter 1. Tapusin mo yan sa isang buwan. Yes, Lord, I will read because hindi yung, Lord, pagod na ako eh. Sa trabaho pa lang, wala na akong oras. Di ba? Alam mo na oras, sa trabaho pa lang, napakanyang trabaho namin. Grabe, paggabi pa ako. Kahit pag uwi mo sa bahay, kailangan matulog muna ako. Hindi mo yan pag-ibig. Kasi bakit? Hindi ka nakareklamo. Ang mahal mo ang Panginoon, hindi ka mag-reklamo. Yan po ba? Diba, kung mahal niyo ang isang tao, hindi ka mag-reklamo. Kahit na anong pagawa sa'yo. Mahal mo kasi. Why? Because your obedience is not by obligation, but based on your relationship. Pag ganyan natin natutunan, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagsamba sa Panginoon, ang pagsali sa mga ministry ng church, ganyan mo siya nakikita. Lahat yan sa iyo ngayon ay magiging isang kagalakan. Amen? Kaya nga, like sinasabi sa ating mga sa prayer meeting namin, nawa po tayong lahat ng religion sa Panginoon, makasumpong tayo ng kasiyahan sa Diyos. May our life found joy in obeying God's commandment. Hindi yung nauobliga tayo sa hindi na naman, nahihiya ako kay pastor, nahihiya ako kay sister, kasi binigyan niya ako ng pagkain ng nakaraan, nahihiya ako kay ganito, kay ganyan. Obligasyon po yun. Pero yung yes, Friday na, Sabado na, Sunday na, dapat ako yung pinakauna rito sa church. Ang tawag dyan, relasyon. Amen. Hindi yung kailang pupuntahan na, at 2:30 kasi ang worship nila ron. Sa pupuntahan, exactong 2:30. Kasi nga nahiya ka lang sa mga kapatid. Mga kapatid, I will remind you, hindi yan ang tamang pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi nakabase sa mga kapatid dito. Yes, we are friends, we are brothers and sisters in Christ, but dapat ang ating relasyon ay nakabase sa Panginoon. Amen po ba? Para pagpunta mo ng church, happy ka. Kasi bakit? Alam mo, mag-worship ka naman sa iyong tatay ang pagmahal sa iyong buhay. Amen po ba? Ating pala ng Panginoon. Hallelujah! Jesus is looking for mechanical rule keeping. Hindi ka ng Panginoon para magpapaka-stricto na kailangan pagising mo sa umaga, devotion. Pag hindi na devotion, mali ka. Hindi ka ng Panginoon. We have the freedom to do that.
Hindi mo nagawa ng morning, tanghali, hapon, gabi. It's your own free. Nasa desisyon po natin kung ano yung time na pwede mong gawin yan. Sana po mga kapatid, when we go to the church, come with your relationship with the Lord. Not because you're obligated. The context of John chapter 14 is the word intimacy. He is preparing the disciples for his departure. He talks about the Holy Spirit, peace and abiding love. In other words, obedience is the overflow of closeness to the Lord. Pag malapit ka sa Panginoon, pag ikaw ay talagang close kay Lord, ang obedience sa iyo ay kusang ng nangyayari sa buhay. Why you are here? Because I love the Lord. Parang iba. Kaya nakita mo yung papangitan ng mga kapatiran. Alam ko na, masunod sila dito. Sabi ko na nga, hindi pa man daw galing ni Sister Robin. Okay lang yun, pati bakit? Sa Panginoon na natin. Ipag-pray mo na lang na, Lord, ang mga kapatid ko ito, ay patuloy mong pagpalaki ng pag-ibig mo. Diba? Nagiging blessing ka pa in a spiritual side ng ating gawain. Why? You speak blessing sa ating mga kapatiran na may kailangan pang ayusin sa kanilang buhay. Because here, all of us is not yet perfect. Amen? Hindi naman si Lord naghahanap ng mga perfectong tao na samba sa Kanya. No? Alam niya na makahinaan tayo. Pero umaasa ng Panginoon na tayo susunod sa Kanya na may pagmamahal sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. So we obey not to earn Jesus' love because we already have it. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Panginoon. No! Ano sabi ng Bible? God first loved us. Una tayong minahal ng Panginoon. Kaya ako nagmamahal ngayon dahil bakit? Siya ang unang nagmahal sa atin. Kung ikaw ay sumusunod ngayon at nagmamahal sa Panginoon, kasi bakit? Naramdaman mo muna ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya may ikaw ay sumusunod at minamahal mo siya. Hindi tayo sumusunod because we want to earn the love of God. Lord, mahalin mo kasi bakit? Hindi ako nanalamang ng tao. Mahalin mo ako kasi bakit? Hindi ako kailanman ng lobo ng aking kapwa. Lagi ako nakasimba, Panginoon. Kaya mamahalin mo ako. No! Hindi mo pwede i-earn ang pag-ibig ng Panginoon. Siya ang unang nagmahal sa akin. Bago mo siya mahalin, mahal ka na ng Panginoon. Gusto niyo mapatunayan yan? You want to show the Bible or the verse yung sabi, mahal ka ng Panginoon bago mo siya mahalin? Okay, open your Bible in Romans chapter 5 verse 8. Sige. Yan natin. Ito yung pruweba na mahal tayo ng Panginoon bago mo siya mahalin, bago mo siya sambahin, bago mo siya kilalanin, minahal ka na ng Panginoon. Ano sabi doon? In Romans chapter 5 verse 8. Sabi ng Panginoon dito, say amen sa nakakita na po. Ngunit, sabi ng Panginoon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin. Nung tayo'y pinagpala ng Diyos, nung tayo'y banal na, nung tayo'y nag-church na, nung tayo'y ikaw ay nag-worship leader na, nung ikaw ay pumasa na sa ELS, kailan kami nahal ng Panginoon? Nung ikaw pa yung kasama. Nung ikaw pa ay walang muang sa kalooban ng Diyos. Nung ikaw pa ay lumalaban sa kalooban ng Diyos, minahal ka ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Kaya mga kapatid, karapat-dapat siya mahalin. Amen? God deserves our love. Kasi hindi mo kasi kilala, minahal ka siya. Hindi kayo makasalanan pag minahal ng Panginoon. Sumaya na nakilala mo siya, dapat ibubuhos mo na rin ang pagmamahal mo sa Diyos. Ibubuhos mo na dapat ang devotion mo sa Panginoon. Kasi bakit? Bago mo siya mahalin, inahal ka niya. Amen po ba? Hallelujah.
who is joyfully helps his parents in the kitchen. Not because of rules, but because of love. Isang bata, talagang masaya-masaya siya, tinutulungan niya ang kanyang nanay na luluto, ang gawain bahay, masaya-masaya siya. Hindi dahil siya ay anak at meron silang rules na dapat malis ang bahay, hindi dahil mahal niya ang kanyang ina. He mimics, follow and obey because he wants to be close to his parents. That kind of relationship ng pagsunod sa Panginoon, yan din yung hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya tanong, am I obeying Jesus? Or I have to because of what I want to? Sinusunod ko bang Panginoon dahil may gusto ako? O sinusunod ko Panginoon dahil meron lang akong gustong makuha sa Kanya? Or sinusunod ko Panginoon dahil mahal mo siya? Pili. Maraming mga tao minsan, pa sila ay nasa down moment ang ilang buhay, doon lumalapit sa Panginoon. Kasi nga, palapalahin daw sila ng Diyos. Ang tawag dyan, conditional love. Hindi ba sunod? Dapat sumunod tayo ano man yung sitwasyon. So bakit? Simple lang, mahal natin ang Panginoon. Sa ipasunod, let the Lord pour out His blessing sa ating mga. Papayag ba ang Panginoon? Hindi ba palayo? Di ba sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. God is love. Amen. Pag pinagpala, pag minahal mo ang Panginoon, mamahalin ka rin niya ng higit sa iyo. So, but let us be honest. Loving obedience is not always easy. So how do we live out this obedience? On how we do love Jesus in a very practical way. And this is now my third point is obedience should be empowered by the Holy Spirit. Hindi mo talaga kayang sumunod sa Diyos without the empowerment of the Holy Spirit. Maybe for the first, third, and fifth, nagagawa mo sumunod sa Panginoon, but later on, bibitaw ka sa pagsunod mo sa Diyos pag hindi tayo empowered ng banal na Espiritu. In John chapter 14, tayo na doon sa verse 16, sabi niya roon, and I will ask the Father, and He will give you another helper. Jesus knew that human love alone cannot sustain obedience. That's why He sent the Holy Spirit to dwell in us and empower our love to the Lord so that we can obey the Lord in every way, in every situation. Kaya yung pagsunod sa Panginoon ay bunga rin yan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya remain, always ask the Holy Spirit to give you the power to obey the Lord. Try to follow Jesus without the Holy Spirit is like a drive. It's like driving a car without a fuel. You may have the vehicle or at least the desire, but without the power, you go nowhere. Maraming ganyan eh. Pastor, gusto ko talaga sumamba sa Panginoon. Gusto ko naman talaga, pastor, na umaten. Pero hindi nakakarating sa church. Pastor, pag ako ay maayos na at saka ako pumunta ng church. Nakarin na ba kayo ng mga ganyang mga tao? Pag ako'y okay na, maganda na yung aking buhay, wala na akong iniisip at saka ako mag-church. Tandaan mo ulit, never yan mag-church. Bakit? He's relying sa kanyang kakayahan. Brother, Lord, I want to church, go to the church every Sunday as a symbol of my obedience to you. But help me to the power of the Holy Spirit na magawa ko ito at ito. Don't rely on your own strength. Sa time will come. Makayahan mo na yan. Rely to the power of the Holy Spirit. So what we do now, if love shows up obedience, and obedience through relationship and empowerment of the Holy Spirit, ano dapat yung ating gagawin ngayon? Jesus is not calling us to prove our love
through our performance, but to express our love through obedience. Jesus, ulitin ko po, Jesus is calling us to prove our love through our performance. Ito po, Lord, kung saan na ako nagagamit, simula sa music ministry, simula sa dance ministry, lahat na ng ministry pinasukan mo, para prove mo lang ba na mahal mo ang Panginoon? No. That's not the point of our Lord Jesus Christ. The point of our Jesus Christ is through your love, obedience is the expression of your love to God. Klaro po ba yan? Maliwanag po ba yan? Kasi maraming mga tao kaya sila nag-ministry kasi bakit? To prove na mahal ng Panginoon. Hindi yan. Ang gusto ng Panginoon. Sana po, the expression of your love to the Lord is because you obey His commandments. At part lang po yan, naging bahagi ka ng mga ministries sa simbahan kung saan ka tinawag ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin na love, that's obey. Ask yourself right now, do I love Jesus with words only or with all my life? Is my obedience is a joyful expression of my love to our Lord, to the Lord Jesus Christ, or just an obligation? So what is the point of the story? True love for Jesus is revealed not just in emotion, but in obedience. Love that's obey. Pag-ibig na may gawa, hindi lang ng sinabi. Kailan ka nagsala sa Panginoon na mahal mo siya? When the last time that you're Lord, I really love you. Pero hindi mo nasusunod naman ang kalooban ng Panginoon. Nasa Panginoon, nasabi niya, kung mahal mo siya, dapat sundin mo din natin ang kanyang mga. So mga kapatid, sa mga oras po ito na kapatid, tayo po ay napaalahanan ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Na dapat yung ating mga salita sa Panginoon na binitawan ay dapat ay may kaatiban na pagsunod sa Kanya. Tandaan po natin, Sundays, every Sundays, nawa po, makilala mo ninyo, ang pagpunta niyo sa church ay hindi sana sa obligasyon kundi isang relasyon na mahal niyo ang Panginoon. Amen po ba? Tayo ay tumayo at minsan pa tayo po ay umawit bilang isang kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng Kanya. Kasi gusto yung napakabuti mo. Napakabuti mo. Tignan po natin. At minsan pa ating purihin ng Panginoon, not just out of our emotion, but with our devotion to the Lord, not just because we need to worship the Lord God, but the obedience should be flow through our relationship with Panginoon at dapat be empowered of the Holy Spirit. Sige po, ngayon po mga minsan pa,